Misamis Oriental, Surigao del Sur. No, North Central Mindanao, Yes. sa Misamis Oriental, tsaka may enkwentro din yata sa Surigao. Dalawang Yes. magkasabay o magkasunod na enkwentro sa Yes. area ng North Central Mindanao, Misamis, Misamis. and Northeastern Mindanao, Agusan, Surigao area. Correct. So parang nalalagas na sila no everyday, parang Tama. may ganyan. Not Yes. just everyday, parang there are multiple Military successful security operations. Kahapon binanggit natin ka, Eric, ngayon araw ng puso, yung magkasintahan na NPA yan nasawi. Mag-asawa. Mag-asawa. Sa Masbate. Ito, mag-asawa, yeah. Mag-asawa. At ngayon naman ay dalawang terorista rin na papangalanan natin if they have their names here, pero so Yeah. far wala pa ka, Eric. At habang sa simula, Frank, dalawang high-powered rifles Yes, dalawang high-powered ang rifle. na-recover. At ang ating nakuang balita kaninang umaga, Frank, ay medical officer ng platoon, babae. Yes. Ang sa Surigao area yata, Frank. At ito naman ay mga platoon officers din ang nasawi sa enkwentro dito sa Misamis Oriental, Balingasag yata ito. Ito ka, So, ito Eric, yata isa medical So, officer ng platoon. So pag sa ating mga kababayan, tignan ninyo yung mga labi ng ating mga kababayan na nakakaawa. Kita niyo yan, ano? At huwag ninyong kakalimutan sino ang naglagay sa kanila dyan. Tama. Yan si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, si Raul Manuel ng Kabataan Party List, si Arlene Brosas ng Gabriela, si Nery Colmenares, Teddy Cosino, Yun. Carol Aurelio, Lahat yan. Renato Reyes, lahat yan ng bayan muna. Sila ang may gumawa nito sa ating mga kababayan. Nakakaawa, tignan Ayan, ninyo. ma'am. Yan. Pero sila, nagpapakasasa ang kanilang lifestyle dito habang ang ating mga kababayan yan ang nangyayari. At hindi lang yon, ang nakatarget sa kanila ngayon ay ang mga anak natin. Yes. No? So we have to close ranks. Magtutulungan tayo dito para matapos na ito. Tingnan niyo naman ang AFP, no, ang Army, ginagawa nila yung yung kanilang mandato on their end. So tayo din, hindi na natin pwede na ang mga sundalo lang natin ang aasahan natin dito kasi like we mentioned now, sino ba yung nasa Kongreso? Yes. No, hindi naman ang Army ang titira diyan, 'di ba? Tayo we will stop voting and we will kick them out of Congress, and the civilian government will put them behind bars, these enablers of terrorists in our country, and let them stay there, rot forever. No? That is correct. Assertion on the Yeah. part ng aming kasamahan, si Ma'am Lorraine, Brother Franco, I sustain that position. Itong mga armadong grupo na ito, hindi ito mabubuhay eh. Yeah. Pag walang nagre-recruit, walang nagbibigay ng pondo at mga armas, kagamitan at nagtatakip para sila ay hindi kaagad maabot ng otoridad ng ating pamahalaan. We're talking Bakit, about... Eric? Bakit hindi sila mabubuhay? Kasi ma'am, ang mayor na pinanggagalingan ng mga leaders, kadre, organizers, political officers, na siya nagpapatakbo ng organisasyon ng NPA sa armadong unit sa Kanayunan, nanggagaling sa kalunsuran. Mga kabataan yan, mainly, tama ka dyan Ma'am Lorraine, Brother Franco, ito po ay mga kabataan na nagiging kadre ng Communist Party of the Philippines. Parang yung LFS ngayon na nagrarally. Nagrally doon sa may batasan at kinampihan pa ni Mayor Joy Belmonte ng Quezon Yes. City at sinisi pa ang mga polis. Napupuntahan natin maya-maya sa isang balita. But we just want kasi, I just want kasi that our countrymen, makita ninyo kung gaano magkakadugtong ang mga bituka ng mga yan para sirain ang mga anak natin at ang Pilipinas, and they've been doing it for over half a century. Exactly, Ma'am Lorraine. Half a century, di ba? My 55 God. years to be exact. Yeah. At ano pong relasyon yan kina Franz Castro, Raul Yes. Manuel, At saka si Arlene Ablon, Brosas, si Ablon, si Ray Timbang yung ng simbahan, obispo si Timbang, si Ablon, at ang kanilang mga NGO. And also yung mga nasa media. Nila na nag-infiltrate dyan. Ano pong relasyon nito sa kanila? Sila po nagbibigay ng takip at maskara. Dinideny nila na ang mga recruitment ng kabataan ay konektado sa NPA dito sa mga front organization. Well, in fact, dyan nagsisimula. Hindi naman yan nangyari na nahulog sa puno ng bayabas, di naging NPA ang mga batang ito. Dyan. Isama mo rin, Eric, yung special rapporteur. Oo, yung UN rapporteur na tagapagtaguyod ng CPP, NPA, NDA propaganda. Ang kanyang mga linya, pabor na pabor at dumudugtong. Anong connection niya? Anong connection ni Irene Can
dito sa mga bangkay na yan. Ayan. Eric, pwede mo bang idugtong mo? Correct. Ito mga UN Rapporteur ay walang pinag-iba po ang kanilang mga ginagawang pagdudugtong at pagtatakip sa recruitment ng mga front organizations na pinamumunuan nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas na pareho pong mga CPP, NPA, NDF na nakabase sa urban areas at nagtatakip ng mga mukha ng NGO, party list at front organization pero sa totoo ay konektado sa CPP, NPA, NDF. Ngayon sasabihin nila, nire-red tag ng Laban Kasamang Bayan ni Ma'am Lorraine Badoy, ni Ka Eric at ni Franco ang UN Special Rapporteur. Excuse me, hindi po namin sinabi na si Irene Can ay CPP, NPA, NDF. Ang sinasabi namin ay malinaw, kadugtong at katugma ng CPP, NPA, NDF propaganda ang kanyang mga pinagsasabi. Magkaiba yun kadugtong, katugma ng CPP, NPA, NDF. Ang propaganda niya na i-abolish ang NTF-ELCAC na gumagawa daw ng red tagging at kanyang pinagtatakpan ang mga nahuhuli na mga konektado sa CPP, NPA, NDF at gusto niyang palayain. So anong role niya? Yun ang tanong ni Ma'am Lorraine. Ano ang kanyang papel dito? Siya po ang nagdudugtong ng naratibo that will become valid and legitimate seemingly in abroad at tatanggapin ng mga network of NGO and other governments in abroad, akala nila ay hindi konektado sa terorismo ang mga grupong ito na konektado sa CPP, NPA, NDF. In effect, walang pinagkaiba ang kanyang mga pinagsasabi sa epekto ng ginagawa at pinagsasabi ng mga CPP, NPA, NDF urban operatives. So does it mean na siya ay CPP, NPA, NDF? No. It means siya ay nagiging bahagi ng influence network operations ng CPP, NPA, NDF na nagre-reinforce para manatili ang terorismo ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa. That's her role at yun naman ang papel ng mga urban operatives para magbigay ng propaganda, pondo, linya, recruitment at political cover. Katulad ni na Ray Timbang, no, yung arsobispo ng Sa Surigao. ng Iglesia Filipina Independencia, katulad ng mga nasa media, katulad ng mga kaalyado nila sa CHR, etc. Isang malaking suporta yan. Ang hinihingi nila yung abolition ng NTF-ELCAC Correct. na isang task force that really gave real peace to our country. Ano siya, game changer Game siya. changer. At siya ang nagpadapa sa CPP, NPA, NDF. So hinihingi nitong Irene Can na to na bumalik ang mga oppressors ng taong bayan natin at mawala yung task force na yan na nagbibigay ng tulong, ng proteksyon sa ating bansa. So all of this is going on and Eric, pwede mo bang idugtong again, no? Sige, ma'am. Dito sa mga politikong walang prinsipyo na ginagamit pa ang pondo ng bayan para bigyan ng bilyon itong mga CPP, NPA, NDF. Pwede mo bang idugtong doon sa mga bangkay na nakita natin, Eric? Nagre-reinforce, nagpapalakas at nagpapahaba ng buhay ng terorismo na kinocommit ng CPP, NPA, NDF ang mga congressman, politiko, mayor, governors at local officials and those who are in government using funds and power of the government sapagkat ang kanilang pondo at ang kanilang suporta, tulong, material, political ay nagiging sanhi para hindi po matapos ang cycle of terrorism. Pangalawa, dahil dyan nagkakaroon sila ng life support, pondo, armas, bala at organisasyon. So hindi nga sila miyembro ng CPP, NPA, NDF. Ito mga congressman, governor, mayor na hindi pa rin tumatalikod sa kanilang ginagawa na pakikipagdugtungan at pag-reinforce ng suporta sa CPP, NPA, NDF. Ang epekto ng kanilang ginagawa, imbis na tuligsain, labanan at putulin at lumpuin ang terorismo ng CPP, NPA, NDF upang tulungan ng ating armed forces of the Philippines and security sector, ang kanilang ginagawa ay nagiging daluyan ng buhay at nagiging tungtungan para mangibabaw at mag-survive ang CPP, NPA, NDF at hindi matapos ang ating problema sa communist terrorism sa ating bansa. In effect, Ma'am Lorraine, sila ang nagiging reinforcers. Sila ang nagiging life support provider at ang equal effect niyan, they condone and they promote terrorism. Kaya dapat din silang habulin ng ating batas on anti-terrorism law. At wag I nang agree. iboto. At wag Eric, iboto. Eric,
an honest answer. I want an honest answer from you para alam ng mga Yes. kababayan natin, no? Kasi dun sa earlier LCAC, wala itong challenge na ito. Hindi Opo. ganyan yung Kongreso noon. Ang Kongreso kakampi namin yung maliwanag yung leadership, no? Kung sino yung kalaban. No, yung speaker noon, hindi siya kakampi ng CPP, NPA, NDF. So it wasn't this challenge is different now. So Agree. my question to you now, Eric, no? Ano ang epekto nun sa laban natin sa CPP, NPA, NDF? Will they succeed? Ang Honest answer, Ed. Ang CPP, NPA, NDF ay pwede po mag-recover, Ma'am Lorraine, Brother Franco. Mga kababayan, kapag ang Kongreso, especially the House of Representatives, will not be categorical to cut off alliances, support, and connection with the CPP, NPA, NDF urban operatives. How? We have received already information na ang mga proyekto ng CPP, NPA, NDF ay nanggagaling sa mga party list nila dahil sa napakalaking pondo na nakukuha nila extraordinary fund and other projects, perks and privileges. So ano pong epekto niyan? Magkakaroon po ng mahabang panahon ang NTF-ELCAC para putulin ang nalalabing hibla o remnants ng communist terrorism sapagkat hindi po nila basta-basta yan mapuputol kung nagkakaroon ng power support within a very, very powerful faction and section of our state and government power dyan sa House of Representatives. Ano pong patutunguhan nito, Brother Franco? Honestly, haba po ito, ang problemang ito, and there will be an opportunity of rebound and recovery due to funds, pera, political support, and alliances. Because the reports Yes. that we're hearing now are billions. Billions no? na ang Okay, nakuha Eric, nila. go. Yeah. Agree. Yeah. So dapat pong tapusin yan. Are we addressing this to the House leadership? Of course. Kasi sa Senado, hindi na nila nakukuha ang dating mga concessions Yeah. sa traditional allies nila sa ilang senators. Wala na po ito. At makikita natin, Senate President Mig Subiri and the rest of the senators are not keen or are not open to that kind of political maneuverings and opportunistic alliances. At the House of Representatives, Brother Franco, Ma'am Lorraine, this kind of problematic, manipulative, and opportunistic alliances have become the ground for sustaining the life support to the CPP, NPA, NDF, both politically, financially, and organizationally. Indirectly or directly, ang pundong nanggagaling sa Kongreso, ang suportang politikal ay nagiging tungtungan para lumawak muli ang kanilang opportunity to recruit and recover papunta sa armado nila. Ito ngayon ang kanilang pinapalakas. That is why may mga congressional hearing. Inaatake ang SMNI. Tinatanggal si Pangulong Duterte, si Pastor, si Vice President Sara Duterte. All of this cannot become possible na ang mga lumalaban sa CPP, NPA, NDF ay siya ngayon ang naiipit at napaparalisa kung wala po ang kanilang political alliance inside the leadership of the House of Representatives. Which is strange kasi noon yung experience namin sa Kongreso, amin talaga yan kasi alam na mga kongresista, mga district congressmen, no, na kung ano yung barangay development program. Gustong-gusto nila yan kasi bumubuti yung buhay ng mga constituents nila. Tapos kami naman, we let them participate and give them credit even, no? Kahit sa kanila na yung credit, okay Tama. lang yon, no? Basta, so they were in full support of the NTF-ELCAC. This is the Congress. and then now, Senate naman is the one. Kasi parang, siguro the way I see it, Eric Franco, no, mas nararamdaman nila yung pulso ng taong bayan, no, Yes. na hindi napapayagan ng mga taong bayan natin, kayo, na sila ay makikipag-traiduran, tatraidorin nyo ang Pilipinas para kumampi sa CPP, NPA, NDF. Pero ngayon, I think it's the House leadership that's the deal breaker here. Siya talaga yung nagbibigay ng ganitong mga concessions. So, my point here being, no, pag nakita ninyo yung report na yan, no, nakita ninyo, syempre, nakakalungkot. Nakita nyo, mukhang hirap sa buhay. No? Nauto na naman nila Franz Castro. Marami pa yan. Meron pa around 1,500 pa. No? Tapos, they're very aggressive with their recruitment. Pag nakita ninyo ang bangkay ng isang kababayan natin na NPA,
hindi lang idugtong ninyo sa utak ninyo. Hindi lang NPA yan, hindi lang dyan nangyari yan. Umabot yan Tama. kung bakit siya nandyan sa Kongreso. Isama nyo yung mga UN na nadugtungan ng na ginagamit CPP, idugtong nyo yung ICC, na andyan si Cristina Conti, yung media natin, Tama. yung mga abogado. Isang malaking conspiracy ito laban sa Pilipino. So, ilagay ninyo sa utak nyo yan para hindi na natin ito para matapos na natin ito at hindi na sila makakabalik, not in 2 or 3 years or 4 cycles of presidents, but forever and ever and ever and ever. Ito, habang buhay tayo dito, yan ang regalo natin sa salindahing Pilipino na yung mga apo ng apo natin, pag when they look back at this time in their lives, in history, they saw that we really loved them and cared for them na tinapos natin dito. Very clear. And because of that, Brother Franco, may isang balita Yes, na actually. nakakabahala dahil ang pulis Yeah. pa ang mga sinisisi Correct. na nagpapatupad ng peace and order and Ito. law enforcement. Yeah.